Magandang umaga po sa ating lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Congresswoman Dicha Tina Pancho, Marieta Comia and family, Elena Santos, Jord and Raquel Lugto and family, Tom Lugto, Clarissa Lugto and family, Christine Guanizo and family, Katrina Ratay and family, Romel and Gerly Yabut and family, Corazon Yabut, Lori Cabadug, Marilyn Trinidad, Connie Lopez and family, Fred Lopez and family, Violenda Agaton, Golden Crucifix Team, Gaba and Cruz family, Crisanto and Alice Alcantara and family, Cristina Recta and family, Rosita del Rosario and family, Eden Salazar and family, Rodel and Inday Montalban and family, Junior and Shirley Principio and family, J. Roberto and family, Rosalinda Yambao, Malu de Choco, Richard Cruz, Raymar Canto, Donna Lopez and family, Junior Tadeo, Maris Bernardo, Basas family, Maricel Agrata and family, Mariolyn Trinidad, Rosalinda Quiambao, Renzo and Timothy Yabut, Lucinda Manabat, Elvira Ignacio and family, J. Castro and family, Lynn and Rene Boy Dalieda and family, Luz Viminda Gonzalez, Cherry Lynn and Melvin De Guzman and family, Alexis and Jackie Avellino, Mr. and Mrs. Delon Mariano, Lorna Guico, Maricel Yambao, Irene and Arlene Francisco, Rosalinda Bonifacio, Konsehala Juliet De La Cruz, Jerry Silva, Fermin and Sonia Pulintan and family, Herminia Santa Maria, Rodora Cruz and family, Josefina Fernandez, Shaina Rose Valencia, Hilaria and Hilario and family, Victoria De La Cruz, Anastasia Juliano, Josefina De Leon, Alvin Pangilinan and family, Carolina Vasquez and family, Librada Silverio and family, Tessie Silverio, Leonida De Jesus, Emerita Cruz, Mariquita Pablo Isidro, Divina Cabangis, Carlito Cabangis, Romel Santos and Carmen Santos, John Mel Santos, Kayla Santos, Ina ng Gracia ng Diyos Jr., Jairis De La Cruz, Jolita Natividad and family, Ramil and Christy Shoson and family, Mr. and Mrs. Guillermo Marina De Guzman and family, Felipe and Lina Perez, Gemma Fuentes. Gayon rin po ang pasasalamat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Louis Coronel, Louis De Leon, Lozano Cruz, Jefferson Garlon. Para sa maagang kagalingan ni na Joel De Leon, Rainier Canto, Freddy Borja, Delia Ramirez, Antonio Pontonilla, Helena Dizon, Richard Rumio, Florida Tongco, Nato Jacinto, Meluna Jacinto. Para sa natatanging kahilingan ni na Maria Rubiza, William Principio, Perliza Principio, Aaron Hamante Principio, Maria Golderiza Principio, Dumandan Julie, Alison Dumandan, Angelita Principio, Giancarlo Cabangis, Mr. and Mrs. Guillermo, Marina De Guzman. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana Nana Ake, Eliseo Rogelio Cipriano, Maria Pablo, Beatriz, Portia, Alfredo Julieta, D. Alfredo, Zenaida, Hector, Rodolfo, Seferino, Anita, Rene, Alfonso, Julieta, Romeo, Baby Ratay, Elmer, Romulo, Jose Dionisio, Gabriel, Ramon, Anastasia, Alfonsa, Chofista, Yulaya, Lugarda, Eulalia, Romulo, Amelia, Urbano, Guadalupe, Rogelio, Antonio, Olympia, Ricardo, Romeo, Miguel, Noemi, Mahal, Iyo, Itang, Rene, Pilar, Brigido, Maria, Porciano, Ana, Catherine, Imelda, Delpina, Gemma, Rogelio, Teresita, Alponio, Lorenza, Jeffrey, Milagros, Thomas, Pelimon, Francisco, Lazaro, Gregorio, Constancia, Susana, Teresita, Garciano, Leonora, Bernarda, Suvera, Victorino, Rosalina, Florencio, Flor de Lis, Bernardino, Alejandro, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ika-11 ng Pebrero, ika-6 na linggo sa karaniwang panahon.
pandaigdig na araw para sa may sakit. Nahabag si Jesus at hinipo ang ketongin. Sama-sama makibahagi tayo sa pagkalinga sa mga may sakit at may karamdaman bilang pagtulad kay Jesus. Liturhiya. Ang araw na ito ay itinakda bilang araw para sa mga may sakit at para sa mga health workers. Sa darating namang Miyerkules ay simula na ng Kwaresma, ang Miyerkules ng Abo. Ipinaalala po sa lahat na ito ay araw ng ayuno para sa may gulang na 18 hanggang 59 at abstinensya, ang di pagkain ng karne. Turo ng simbahan, ang mga may karamdaman, ang mga may hina, at mga may hirap ang puso ng simbahan. Sila rin dapat ay maging puso ng ating makataong pagkalinga at gawaing pastoral.
Tumayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si Jesus ang ating kagalingan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating makasalanan. Panginoon Jesus, pinangaral mo ang mabuting balita sa lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, pinagaling mo ang mga may karamdaman. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, pinatawad mo mga nagkasala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawaran at yung makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawan mong manahan sa maloobing tapat at maasahan. Sa gandahan loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Pamagitan ni Jesucristo, kasal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ibinibigay ng Panginoon ang mga tuntunin tungkol sa sinumang magkakaroon ng karumhang kaugnay ng anumang sakit sa balat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi, at dito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng, "Marumi, marumi." Hanggang may sugat, siya ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kaputihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa ikalawang pagbasa, itinatagubilin ni Apostol San Pablo na huwag maging sanhi ng karumhan o pagkakasala ni numan, kundi gawin ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo,
Gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan, ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Ikain mo po nakikinig ko sa iyo mga salita. Alleluia, 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 Alleluia. Ikain mo o nakikinig ako sa iyo mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang ketong yung lumapit kay Jesus na niglod at nagmakawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ako. Nabag si Jesus at hinipos siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pasuri ka sacerdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati natin makatabi, magandang umaga sa inyo. Kumusta po kayo? Natapos na ating samnagabing pagnanobena sa kanang manabirin ng Lourdes. Ngayon po ang araw pinagdiriwang natin. Bagamat ito po natapat ng linggo, kadalasan po ay misang palinggo po ginagamit natin. Kinakailangan pang permiso ng obispo na ang gamitin ay ang misa na manabirin. Anyway, ang mahalaga po rin ating pananampalataya at paniniwala. Sa Ebanghelyo ngayong umaga, ating natong ika-6 na linggo, pangkaraniwang panahon, ating natunghayan ay isang taong may sakit na ketong lumapit sa Panginoon upang humingi ng pagpapagaling. Kayo po ba'y nakakita ng taong may ketong? Wala pa. Pero natatandaan niyo po ba'y tala leprosarium? Dati po, matagal na, yung may sakit na ketong ay doon po dinadala sa tala. Bagamat hindi naman po nakakahawa ito, pero pag kayo nakakita na mga taong punong-puno ng sugat, yung po yung ketong, marahil yung salitang pandirihan natin. Ang ketong po ay mga sugat-sugat po yan. Pag ito'y tumama sa atin sa ilong, unti-unti mawawala ang ilong natin. Kung sa ating labi, unti-unti mawala labi natin. Yan ang tanawin ating natong inyong umaga. Ang ketong ay hindi lamang sakit katawan, kundi tinatawag, ito rin ay
social and religious stigma. Pag may ketong ka, hinihiwalay ka sa karamihan. Hindi ka pwedeng makihibilo sa mga tao. Kaya nung panahon nating Panginoon, sila ay malalayong lugar. Natatanda niyo po ba? Nang pagaligin ni Jesus sa 10 may sakit na ketong, saan ang galing yung mga tao yun? Sa yungib, sa bundok. Kaya nga, napakahirap ng panahon yon. Pag may sakit na ketong, malayo ka sa lipunan. Itong taon ito, malakas ang loob. Noon, nalaman niya si Jesus nandoon, lumapit sinabi, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Ito'y pagpapahayag ng pagtitiwala sa kaya ni Jesus na paggalingin siya. Nang makita ni Jesus ito ay naantig ang kanyang kalooban. Hinipo man din ang taong iyon. Noong panahon yun, bawal ang makipag-usap sa may ketong. Bawal higit sa lahat ang hipuin mo. Pag ginawa mo yun, ituturing ka rin di malinis ng lipunan. Kaya nga yung paghipo ni Jesus, kasama nito ang kapangyarihan magpagaling. At kapag gumaling ang tao. Sa pagpagaling ng ating Panginoon, ibinabalik sa Kanya. Hindi lang ang kanyang kalusugan, higit sa lahat, ibinabalik siya sa lipunan. Pwede na siya makihibilo sa mga tao. Ayon sa Ebanghelyo, pagkatapos mapagaling ni Jesus ang taong may ketong, sinamigpit at tagubilin. Huwag mo sasabihin ito kayo naman. Huwag mo pamalita, salip, pasuri ka, sacerdote. Mag-alay ka, mag-umigay ng handog ay siningi sa iyo ni Moises. Umalis yung tao. Dala marahil ng sobrang tuwa at kagalakan, ipinamalita niya sa lahat na siya magaling na. Pinagaling siya ni Jesus. Kaya si Jesus hindi ako punta sa liwasang bayan, sa mga labas lamang at doon pinagsasadya ng mga tao. Sa diwang yung mga kapatid ay unang tanong sa ating sarili. Tayo ba'y may tiwala na ito'y pagagalingin natin Panginoon? Tayo ba'y may pananampalataya na tayo ay mahal ng Panginoon? Ngayon nga, kapatid, 11 ng Pebrero, taong 1858, ang Malabiring Maria ay unang napakita kay Bernadette Soubirous sa isang grotto malapit sa Lourdes. Katulad binanggit ko noong unang nobena natin, sino po ba sa atin ang ating sa Lourdes, Francia? Lugar na pagpakitaan natin Malabiring. Sa loob ng 18 buwan, sunod-sunod yan, si Maria napakita kay Bernadette. Doon binibigyan siya ng mga guidance, tagubilin, tinuruan pagdasal ng rosaryo, pakita sa Paris Procura Paroko ang kanyang presensya. At mula noon, kinilala siya, kinilala lugar na yun, ang Malabiring ng Lourdes. Sa huling pagpapakita niya, doon pa lamang siya nagpakilala. Ako ang Immaculada Concepcion. Kaya mapansin niyo po yung mga grotto, di po ba? I am the Immaculate Conception. Pakilala ang Malabiring Maria. Isa mga kapatid na karanasan namin sa pagpunta ron. Di po ba, no, ilang beses, ilang gabi na kami po ay nagpahayag ng karanasan namin sa Lourdes. Di po ba yan? Pagliligo doon, yung sama-sama pag-rosaryo, maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Kami po ay nagkaroon ng pagkakataon magmisa ron. Madaling araw, 3:00 ng umaga. Umuulan pa man din mula sa aming hotel na pinanggalingan hanggang sa lugar sa grotto. So, bago kami magsisimula na ng magmisa, kasama pa mga Pilipino, huminto ang ulan. Nakatutuwa. Kaya yung mga taong kasama, nagpalakpakan. Biglang huminto. Hanggang matapos ang misa, walang ulan, walang patak na ulan. Yun ang mga simpleng karanasan na madadamo ang presensya ng Diyos.
Katulad binanggit namin sa prosesyong gabi-gabi, alas 7 ng gabi, sa grotto. Makabagbagdamdamin. Tataas ang balahibo mo. Sama-samang pagdasal ng rosaryo, sama-samang maramdaman ang presensya ng Birheng Maria. Higit sa lahat, isang misteryo nga po, binanggit ko nakaraan, Tagalog. Naku. Nasa Pransa tayo, pero ang dasal rosaryo, Tagalog. At maraming karanasan ng mga tao sa presensya ng Birheng Maria. Di po ba sa grotto napansin nyo, maraming saklay na kabitin? Yun po ay patunay lamang na pinagaling sila ng Birhen. Yung mga hindi makalakad, nagsasaklay, nang gumaling siya, iniwanan doon. Kaya napakarami po. Iba't ibang uri ng karamdaman ang tunay pinagaling ng Birheng Maria. Pero nakasala rin lahat sa katulad ng may sakit na ketong. Malalim na pananalig sa ating Panginoon. Pagtitiwala sa kabutihan at kakayanan ng Diyos magpagaling. Si Maria, isang pakaryong babae, hindi makapagbibigay ng himala. Hindi siya makapagpapagaling. Sa tulong niya, tayo dumudulog upang lumapit sa kanyang anak, ating mahal, ating Panginoon. Kaya nga, sa intercession ng mga Birheng Lourdes, marami ang gumagaling. Sa araw ng mga kapatid, magamat natapat na link, pinagdiriwang natin, ito po yung February 1. Binanggit ko po yan. Unang araw na Birheng Maria ay napakita kay Bernadette Subiro. Nawa, ating pagdiriwang sa Birhen, hindi lamang isang araw, hindi lamang kay February 11, kundi sa araw-araw ating buhay, ipakita at pahig sa ating pamumuhay. Si Maria ay kasama natin sa paglakbay sa ibabaw ng lupa. Mahal na Birheng Maria, mahal na Birheng Lourdes, ipanalangin mo kami. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, samang mawain tayo ay maglahad ng pangailangan at panambitan ng buong sambayanan. Ating samo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang simbahan ay laging maging mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga nasa pamahalaan ay pangalagaan ng kalusugan ng mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga doktor, nurses at iba pang naglilingkod sa mga pagamutan ay pagsikapang maglingkod sa ikagagaling ng mga may karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga may sakit ay makadama ng kagalingan at pagdamay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para tayong natitipon ngayon ay makibahagi sa paghihirap ng iba sa pagdalangin para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para ang mga yumao ay magkamit ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
Ama ng kagalingan, dinggin ang aming panalangin. Magmalasakit nawa kami sa kapang may sakit at nangangailangan. Pamagitan ni Kristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami nawa'y dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami nawa'y itaguyod ang gagawin namin ito. Sa pag-anais naming sundin ang loob mo, pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, naging aming pasalamatan. Pamagitan ni Jesucristo ang Panginoon. Nasa iyo aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig pinunla sa sangkatawan, Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel sa napupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa Panginoon kayong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan niyawakan niyang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
ang mga ginagawa namin pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na maasang muling nabubuhay, gayon din ang maginugunita ngayong umaga kasama ang mga imaw naming kabarangay na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din nagdinibersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na napupuri si kararangal mo pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mapatid sa tagabili ng magagaling na utos at turo na Jesus na ating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadyas sa lahat ng masama, pagkalawang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilahis ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, sa Jesucristo. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Pedro Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, na ito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakinabang. Gawin mong laging manabig na pagsaluhan ang kalabang ito sa aming ikabubuhay, pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasyan mo kami na iyong mahal na pagpapala at yayamang panalita ng Anghel ay makilala namin ang pagkakataon tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpakasakit at pagkamatay sa krus, napakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay, maguli sa kalwatian sa langit. Niling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Ang tulong ng Diyos ay mamalaginawa sa atin. Maupo po tayo sandali, paalala lang po. Sa Miyerkules, ano po ba sa Miyerkules? Ayun, may nagsabi, oh. Sumabaragay po yung tangko eh. Miyerkules de Ceniza, tama rin po yan. Pero nakalimutan yung Valentine. Sabi ko, wala na ba kayong puso? Minsan na meron ko nakasalubong, sabi ko, Happy Valentine's Day. May edad na po to. Ang sagot kapag, Father, matanda na ako, wala na yan. Yung bang puso'y tumatanda, yung bang pag-ibig ito batanda, yan po'y para sa ating lahat. Pag naisip na yung Valentine's Day, naalala natin kapag daka, yung nag-iibigay, mga ano yan, boyfriend, girlfriend, mga bata pa. Eh, paano yung mag-asawa? Sabi nung babatiin ng lalaki yung asawa niya. Sagot din yan, naku, saka na yan, matanda na tayo. Ang Valentine's Day para sa ating lahat, di po sa puso'y pag-ibig. Nagkataon po sa taong ito, sabay din ng Miyerkules de Ceniza. Simula po ng 40 araw, panahon ng Kwaresma. Meron po sakripisyo hiningi sa atin sa araw na yun, di po ba? Fasting and abstinence. Kung tayo po'y kumakain ng 2 plato, kalahating plato na lang po maghapon. Bawal din po ang karne. Pero meron pong exemption dyan. Exempted po yung mga sobrang senior. Ibig sabihin, ano sobrang senior? Talagang matanda.
Kasi po, marami po senior ngayon malakas. Pasumba-sumba pa rin Hindi ba? Normal. At yung mga taong nagagamot, may sakit, extended po yan. Ika nga po yung pag maghapon lang naman po yan, yung ito'y mamamatay. Ano po? Ganon din pinalapos sa atin sa Biyernes, 16 ng Pebrero, simula po ating nobenaryo sa karangalan ng patron natin sa parokya, ang Batang si Jesus Santo Niño. Meron po tayong misa at nobena, umaga at hapon. Ang pista po ng Santo Niño, Pistang Bayan, 25 ng Pebrero. Meron po tayong susunod na misa, alas 10 ngayong umaga po. Salamat po. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo sa kapayapaan at maging mapagmalasakit sa kapwa. Salamat sa Diyos.